Isa raw ang Cebu City sa mga pinakamabilis na syudad na umunlad sa buong Asya. Pero sa kabila ng kaularang tinatamasa ng syudad, saksi rin ito sa pagdami ng maralitang tagalunsod. Mga residenteng walang sariling bahay at walang trabaho. Sila rin ang mga mamamayan na umaasa na sa paparating na eleksyon, mababago ng inyong mga boto ang kanilang kapalaran. Narito ang biyaheng totoo ni Ruth Cabal. Kung kailan palubog na ang araw, tsaka palang umaarangkada si Aling Lucia. Ang maghapong basura sa isa sa pinakasikat na palengke sa Cebu City, iniipon niya para maging pera. Dahil saan niyo po dinadala yan? Sa kabila. Magkano bentahan niyang ganyan? 5 pesos ang isang basura. Siyam na anak ang ibinunga ng 28 taong pagsasama nila ng kanyang asawa. Nang magkatibi si Mang Rolando, si Aling Lucia na raw ang tumayong breadwinner ng pamilya. Ang lugar na bukal ng kanilang kabuhayan, siya rin kanilang tahanan. Tagal na po ba kayong nakatira dito? Kuan, dugay na kayo. Sa wala pa ko mga naanang, wala pa ko anak. Dito mi nagdako. Dinarayo ng mga turista at isa sa mga pinakamabilis umunlad na syudad sa Asya. Di mahirap intindihin kung bakit maraming nahahalina at pinipiling manatili sa kauna-unahang pamayanang tinatag ng mga Kastila sa bansa. Pero kasabay ng pag-unlad ng mga urban centers tulad ng Cebu, ang pagdami rin ng mga maralitang tagalungsod at kaakibat nitong mga problema. Bilang isa sa pinakamahirap na sektor ng lipunan, ang bawat araw sa kanila ay mistulang pakikidigma laban sa mahabang listahan ng kawalan at buhay na puno ng kabalintunaan. Sa gitna ng kaunlaran, libo-libong Pinoy na naninirahan sa mga urban center ang walang supply ng malinis na tubig, walang elektrisidad, at malinis na palikuran. Saan kayo nagsi-CR dito? Bayad. Saan po? Sa Sud Mercado. 5 peso. Sa labas ng Metro Manila, nangunguna ang Cebu sa mga syudad na may pinakamaraming pamilyang gaya ni na Aling Lucia. Isang kahig, isang tuka na nga, wala pang sariling tirahan. Kuan mi kanang demolis. Bakit daw po? Kuan ko ng squatter. Kay kuan bawal ng market na puyo. Nataalis ni haro kanang kuan kanang paabangon mig balay niya wala man mig kwarta. Ang mga gamit namin nano natapo na mapakinabangan pa ma'am. May mga programang pabahay ang lokal na pamahalaan para sa mga gaya nila Aling Lucia. Pero dahil di naman raw malaki ang pondo ng gobyerno, hindi raw lahat nabibiyayaan. Yung Cebu City, meron siyang socialized housing program. Tapos dinidistribute or ina-allocate doon sa mga beneficiaries. The problem now is, where would the city relocate them? Sa kalye, isinilang tanggap na raw ni Aling Lucia na sa kalye rin niya bubunuin ang mga nalalabing taon ng kanyang buhay. Pero sabi ko, huwag sana siyang mawawalan ng pag-asa. Sa pamamagitan ng ballot box na dala ko, maibararating ko sana ang kanilang mga problema at mapapaalalahanan sana ang mga botanteng huwag sasayangin ang kanilang boto. Naipakisulat po dito sa papel kung ano po yung kamusta yung buhay niyo dito. Marunong ba kayo sumulat? Dili man. Ang silingan na mo. Yung anak niyo po. Doon ko nalaman no read, no write pala si Aling Lucia. Sana mabigyan namin kaming matuluyan. Kung tutuusin, hindi lang naman proteksyon ang ibinibigay ng isang bahay. Palagay ang loob ng pamilyang may tahanan at higit sa lahat, may sapat na dignidad. Ako si Ruth Cabal. Ito ang aking biyaheng totoo.